Bunga ng nakawan sa kaban ng bayan ay mukhang nagipit na yata ng tuluyan sa budget ang mga reliyista ng Pinklawan, kung saan ating makikita na low budget na ang mga replika na kanilang ginawa. Sa halip na maging kamukha ni PBBM at Donald Trump ay tila naging alien pa yata. Pastilan, so weird. Tila hindi naka-move on itong si Ilong Ranger, Larry Gadon, sa naging resulta ng SWS at Pulse Asia Survey, kung saan si VP Sara ang nanguna at tinambakan lamang ang lahat ng kalaban at ang amo niya. Kaya hanggang sa suna ay dinala ni Gadon ang kanyang galit at pagkapikon nang pagmumurahin niya ang Pulse Asia at Social Weather Station. Yung Pulse Asia at saka SWS, mga mukhang pera yung mga dot na mga ito. Baliw ka yata eh. Kaya, bayad yan. Pwede na! Yung Pulse Asia, huwag kayo maniwala dyan sa mga Talo. Sorry. Kahit medyo tagilid at tabingi, ay naging tuwid naman ang banat nitong si Boy Ngiwi patungkol kay PBBM, kung saan na-real talk ni Percy ang kasalukuyang administrasyon na ang laging nagiging solusyon sa mga problema ng bansa ay tingi-tinging ayuda na tila pinagluloko ang masa. Parang lahat ay tingi-tingi, no? Halimbawa, yung taong bayan na hingi ng pananagutan dito sa corruption, pero ang binigay, tingi-tingi lang. Hanggang ngayon, wala pa rin substantial na nababawi mula sa mga ninakaw. Yung mga pinail na kaso last week, parang naghahabol ng deadline kasi nga magsasona na ngayon. Tapos, yung taong bayan na hingi ng dagdag na sweldo, pero again, tingi na naman yung binigay. Ang binigay, 80 pesos sa NCR lang, tapos kalahati ngayon, tapos uli, susunod na taon. Tapos yung last siguro, yung mahalaga talaga, yung tingi-tingi in terms of being decisive noong Pangulo. So this has to end. Last 2 minutes na, last 2 years ng Marcos administration, tama na yung tingi-tinging gobyerno. Happy New Year, everyone! Naging out of this world na talaga ang naging datingan nitong si PBBM. Paano ba naman kasi? Ibinida ba naman ng Pangulo na magpapalipad na daw tayo ng racket sa kalawakan sa susunod na taon na siya daw magiging kauna-unahan para sa bansang ito? Cagayan is both geographically and economically primed to serve as our gateway to space and host the country's first spaceport. A sounding rocket launch test is slated for next year. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Yes, we are going to launch a rocket into space. Ano ba to? Iwan ko ba kung nasa tama pa bang pag-iisip itong ating Pangulo? tanga talaga. Naging matinding pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagbubukas ng kanyang talumpati ay ang balita na kanya na di umanong ipapakulong ang kanyang pinsan na si Martin Romualdez, kung saan tila isang eksena sa pelikula. Nang maalaala mo kaya ang naging datingan nitong si PBBM na pilit kumukuha ng simpatya sa madla gamit ang storya ng isang pamilya. Nagsagawa tayo ng malawakan at malalimang investigasyon Talaga, Charmin? na walang pagkikiling kahit kanino man. Sinungaling ka! Masusi nating sinuri at sinundan kung saan tayo itinuro ng ebidensya. Lahat ng kailangan gawin ay ginawa natin upang matuntun ang punot dulo. Mayroon ng mga unang nakasuhan at nakulong, mga kontratista, matataas na opisyal, pati na mga mambabatas. Ang galing!
At dumating na tayo sa punto na ayon sa Ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso labang sa dating speaker. Pwede na! Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. Tanga-tanga! Subalit ang malaking katanungan ay may naniniwala pa ba sa mga pahayag niya? Tila itong si PBBM, mga kongresista at ilang mga senador na lang talaga ang naglulukuhan sa isa't isa. Matapos kasing banggitin ni PBBM ang ganitong mga kataga ay nagpalakpakan ang mga walang iya kahit ang pahayag na ito ni PBBM ay sa kanila lang din tumama. We are not greedy. Talaga, Charmin. We are not racist. We are not liars. Sinungaling ka! Hayop ka! Pastilan. So weird. Matapos ang naging performance ni PBBM ngayong taon ay nagbigay na ng grado ang mga hurado sa katauhan ni Matibag at Luistro, kung saan ayon kay Luistro, Ma'am, kung bibigyan nyo ng grade si Presidente, 10 ang pinakamataas, ano magiging grado niya para sa inyo sa Kamara? Well, I must say satisfied ako. Mahirap naman magbigay ng numerical grade, but I am satisfied with the performance not only of the President, but of the administration as a whole. samantalang perfect 10 out of 10 naman ang kay Matibag. Ay, sa performance niya, syempre 10. Aray ko! Nakita naman natin yung success niya going after those who should be responsible na managot sa batas. Na tila sarili lang nila ang pinagluloko nila. Buti pa itong isa, smile ng smile kahit wala namang nakakatawa. Our exports have grown. They have continued to grow, reflecting high productivity and the increasing competitiveness of our products and services in the international trade market.